Alright, so in this video, tuturuan ko kayo paano mag-trade ng futures dito sa Prime XBT. One of the biggest advantage nitong exchange na to is hindi mo kailangan ng KYC. So if isa kang tao na nahihirapan magpa-KYC sa mga exchanges, wala kang valid government ID na pwede mong ipakita or i-send online para sa verification, ito ang magiging option mo sa mga exchanges katulad ng Prime XBT. So here, tuturuan ko kayo dito sa video, tuturuan ko kayo paano mag-trade ng futures dito sa Prime XBT. And bibigyan ko din kayo ng konting glimpse kung paano nag-work yung copy trading nila. Kasi meron ditong copy trading sa mga walang oras mag-trade, no? Although may konti tayong cons dito sa copy trading ng Prime XBT. Gusto maging transparent and honest tayo sa mga exchange na to. Pero for now, simulan muna natin kung paano mag-trade ng futures. Alright, so if first time ka getting into crypto, then bagong-bago tong crypto futures na to. But if meron ka na experience sa mga ibang exchanges, it's basically the same lang naman. No? Pare-parehas lang naman silang futures. Dito sa futures, pwede ka mag-long, pwede ka mag-short. Sa mga baguhan, ang long, ibig sabihin ng long ay binebet mo na aakyat yung presyo ng isang token or isang coin. Pag short naman, yung baliktad, binebet mo na babagsak yung price. Kaya meron kang naririnig sa Facebook, sa X na kumikita sila kahit pabagsak yung market, pabagsak yung buong crypto industry. Meron pa rin, no? Pwede ka rin kumita pa rin. So, dito sa Prime XBT, meron tayong different multiple coins na supported na lang. Mapapansin mo dito. Mga major coins, major tokens available naman dito katulad ng BTC, BNB, ADA, DOT, Doge, even mga meme coins, mga sikat na meme coins, pwede yan dito. So, ano ba ibig sabihin ng futures? So, sa futures kasi, you have USDT. This is equivalent to US dollar. So, 1 USDT equals to 1 US dollar. So, gagamitin mo tong USDT mo pang bet, no? Kung feel mo itong BTC, ngayon, ang price is around 58,926. Kung feel mo aakyat siya, then click mo lang yung buy. Or dito sa market order, pwede ka rin mag-buy. Pag feel mo itong 58,900, babagsak pa siya to 57, 56, 55, itong Bitcoin price, pwede ka mag-sell or mag-short ka. So, dito pumapasok yung technical analysis, although hindi naman laging effective yun, no? Sometimes, laging may invalidate yung mga analysis mo and ganun talaga ang buhay. So, sort of, para sa akin, no, I'm firm na regardless kung may alam ka sa, excuse me, So regardless kung sobrang galing mo sa technical analysis, pwede ka pa rin magkamali, no? So, ang importante kasi sa futures is meron kang risk management. If wala kang risk management, talagang pure gambling to sa inyo tong futures trading. So, kung feel mo aakyat, then press mo yung buy. Kung feel mo babagsak, press mo yung sell. Now, meron tayong mga different types dito. Meron tayong market, limit, and stop. Ang market naman is, ibig sabihin ng market is, kung pinindot mo yung yung buy, at pinindot mo yung sell, automatic magba-buy and sell na kagad siya. Mag-long and short na kagad siya. While sa limit naman, you set a price. Pag bumagsak doon sa price na yun, that's the time na mag-open ka ng position na buy or sell, long or short. So, yan yung difference ng market and limit. Ang market, diretsuhan yan. Agad-agad mag-long or mag-short na kagad siya, depende sa'yo. Ang limit is, ikaw pa rin pwede ka mag-set ng price kung saan ka siya pwede mag-start mag-long or short. Ano naman yung stop limit? So, stop limit naman is, okay, parang added layer kasi itong stop limit eh. So, ngayon, ang price ngayon ng Bitcoin is 59,000. Now, ang pwede mong gawin sa stop is, pag bumagsak ng 58,000, kung sinet mo yung price ay 58,000, then that's the time na mag-o-open ka ng limit position. Okay? Not market. So, sa limit kasi magiging market yan eh. So, sa stop limit, set ka ng price, sabihin natin 58,000, then that's the time na magsiset ka ulit ng another limit price kung saan, right, 57,000. Doon ka na magsastart mag-long. Kung baga, antayin niya muna bumagsak yung Bitcoin price to 58,000, then that's the time mag-trigger yung limit order mo. Okay? Naintindihan ba natin? Ulitin natin ha. So, sa stop limit is magsiset ka ng price, right, 58,000. Pag umabot yung price ng Bitcoin sa 58,000, doon automatic mag-start na siya ng limit, mag-open na siya ng limit
position. So, kung ang limit position mo is 57,000. So, pag patak ng 58,000, doon na yung magiging parang advance. Parang nag-a-advance order ka sa restaurant. Parang nag-a-advance order. So, pag sumabot na ng 58,000, mag-a-advance order ka na ng Bitcoin. Sabihin Bitcoin long sa 57,000. Pero as long as hindi pa bumabagsak yung Bitcoin price to 58,000, wala ka pang advance order na nangyayari. Nagigets ba natin yon? Alright? Sa limit order, magsiset ka na kagad ng advance order. Sa stop limit naman, aabot mo na siya at a certain price. That's the time na magsiset ka ng advance order. Kaya sabi ko na parang added layer yung stop limit compared sa limit. Alright? Nagets ba natin yun? Again, ang market is automatic. Parang kang mag-order kagad sa restaurant. Order ka na kagad sa waiter. Ang limit naman, mag-advance order ka muna sa server. Ang stop limit naman, aantayin mo muna, sabihin natin umabot ng, pumasok ka sa restaurant 6 p.m. Aantayin mo muna umabot ng 7 p.m. Then that's the time na pwede ka na mag-set ng advance order. I hope nagigets niyo yung analogy ko doon. Next, pag-usapan natin yung margin type. So meron tayong dalawang klaseng margin type, cross and isolated. But before ko pag-usapan yan, pag-usapan muna natin yung leverage. Kasi mas magigets mo yung margin type pag na-explain ko sa inyo muna yung leverage. Ano ba yung leverage? So ang leverage is, kunyari, meron kang $100 lang. Yun lang talaga yung puhunan mo, capital mo to start trading dito sa Prime XBT. So, kunyari, dito, leverage ko is times 2. So, big sabihin, kahit 100 USD lang meron ako, parang akong nagtitrade ng meron akong $200. So, ginawa kong times 5, para ako naglalaro na meron akong $500. Times 20, para ako naglalaro ng meron akong $2,000. Ganda nun, di ba? Isipin mo, 100 lang puhunan mo, pero 2,000 yung parang capital ko kung nag-gain ako, pag nag-profit ako, ang laki makukuha ko nun kasi parang 2,000 yung dala kong pera instead na $100 lang. But, there's a catch. There's a big catch. If meron ka mga friends na nagki-crypto or nagte-trade in general, usually marinig mo yung term na liquidation. So, ano ba tong liquidation? Dito pumapasok yung liquidation kung mataas yung leverage mo. So, again, originally, meron na tayong $100 lang ng puhunan. Pero naglalaro tayo sa $500. Siyempre, pag nagpa-profit ka, para kang meron kang $500. Pag natatalo ka, para ka rin merong $500. So, kunwari, sabi natin, 10% lang yung binagsak ng price, no? Nagkamali ka ng bet mo, no? Nag-long ka, pero bumagsak yung price. So, yung $500 mo, parang meron kang $500 kung nababawasan ka. So, malaki yung 10%. Ang 10% ng $500 is $50, no? Again, ang original capital natin is $100 na. So, sa $500, that's only 10%. Pero sa $100, that's already 50%. Alright? So, yung 10% na $50 loss mo, 50% talaga ideally yun. 50% talaga ang loss mo doon kasi nga naka times 5 leverage ka. So, pag bumagsak yun ng 20%, yung price ng Bitcoin, let's say, nilong mo, tapos nag-short siya, nabawasan siya ng 20%. So, doon sa $500 na times 5 leverage mo, ang 20% doon is $100. Diba? Ulitin natin. Ang totoong capital mo talaga is $100. So, pag natalo ka ng 20% loss sa times 5 leverage, ubus ang $100 mo. So, yun ang sinasabi kong liquidation. Ibig sabihin na liquidate ka, no? Yung $100 mo, zero na yan. So, very risky. So, instead of, kung meron ka lang times 1 na leverage, hindi ka nag-a-add ng leverage, times 1 lang. So, kailangan mag 100% loss or 100% down yung Bitcoin price na yon. Kung saan ka man nag-long na nagkamali ka na dapat nag-short ka. Imbis na 100% ang loss mo kasi times 1 leverage mo, naka times 5 ka. So, kahit 20% lang bagsak nun, maliliquidate ka na kagad kasi $100 na kagad ang equivalent ng 20% loss sa times 5 leverage. Nagagets ba yun? Ulitin natin. Alright? So, if meron kang times 1 na leverage at nag-long ka sa Bitcoin, ngayon, around 58.8, tapos nag-long ka, tapos bumagsak siya ng, sabi natin, $10,000 na. Laki ng binagsak. Pero since times 1 lang leverage mo, yung $100 mo, ilan percentage lang babawasan nun. Sabi natin, from 58 naging 10,000, that's equivalent to around 80% loss, sabi natin. So, dun sa $100 mo, 80% loss, you still have $20 left.
Right? Now, balik ulit tayo. Instead of times 1 leverage, ginawa natin times 5. So, meron kang $100, pero since naka times 5, naglalaro ka ng meron kang $500. So, pag nabawasan lang ng 10% yung Bitcoin price dun sa maling direction ka naka-bet, ang 10% ng $500 is $50. So 10% lang lalabas sa position mo, 10% loss lang, pero ang originally 50% loss ka na talaga. So hindi mo na afford malose pa ng another 10% kasi ang another 10% ng $500 is 20% na is $100. Again, $100 lang capital mo. So pag umabot ka ng 20% loss sa Bitcoin price ng naka times 5, ubos pera mo, liquidated ka. Yun ang ibig sabihin nun. So very risky ang leverage. So isipin mo meron tayong umabot ng times 100. Makikita mo ganun ka-risky ang liquidation. Now, ano naman tong cross and isolated? So, for example, sa isolated muna tayo. Siyempre, malikot kamay natin eh. Gusto natin multiple positions, multiple coins na nag-gamble tayo long and short. So, pag naka-isolated lang yung position mo, ito lang talaga. Kung naglapag ka ng $100 na capital dito sa position na to, pag na-liquidate ka, $100 lang mawawala sa'yo doon sa position na yon. Now, pag naka-cross ka naman, okay, ang cross kasi, if you have multiple positions, iisa lang yung fund niya. Okay? So, if meron kang 500, sabi natin meron kang ulit $100 sa wallet mo, if you have multiple positions, gagalaw yan lahat. No? Kumbaga, nag-rely sila sa isang position. Sa isang balance lang, sa isang fund lang, which is yung $100. Katulad kanina, sinabi ko sa isolated, itong position na isolated position, dito lang nakalapag yung $100. Pero pag naka-cross ka, even if you have 3, 7, 10 na multiple positions, ang capital mo lang din dun sa 10 positions na yun ay $100 lang. So medyo mas mahihirapan ka siguro sa liquidation. Kung volatile, very magalaw yung pricing 10 na positions mo, delikado, no? Pwede kang maliquidate agad. So, yun ang difference ng isolated. Kaya tinawag siyang isolated kasi nakahiwalay siya. Ang cross naman, lahat ng positions mo ay iisa lang yung fund niya. What we're seeing right now is yung candle. So, green means tumaas siya in the past 15 minutes. So, every candle nakikita mo yan ay 15-minute interval yan. So, pwede mo yung palitan from 1 minute to a week. Ayan. So, kung nilagay natin a week. So, every candle na nakikita mo dun is equals to 1 week. Equivalent to 1 week yan. Pag ginawa mong 1 hour, every candle is equivalent to 1 hour. So, dito ulit pumapasok kung paano ka mag-trade, no? Kasi meron tayong traders na day trader or scalper, di ba? We have different indicators. So, if nag-research ka or nag-aral ka about sa mga technical analysis, ito yung mga indicator na makakapagsabi kung is it time to long or is it time to short. So, medyo sobrang daming indicators yan. But very helpful yan kung talagang may bala ka mag full-time or even mag-i-invest ka ng oras sa pagtitrading. Malaking tulong yung indicators. On the right side is yung order book. So, makikita mo dito, ito yung mga existing mga traders din. No, nagsiset ng advance order sa restaurant. Okay? Ito yan. Itong sa red, ito yung mga willing magbenta na. No? Willing bentahan ka. Ito naman sa mga green, ang willing bumili sa'yo. Okay, medyo magulo yun. Ulitin natin. Ang order book, itong mga nakikita mong red, ito yung mga gusto na mag-sell. Nag-advance order na sila, gusto na lang mag-sell. Nakapag-limit order na sila. Ito naman sa green, ito naman yung mga nag-advance order pero gusto na lang bumili. So, itong red and blue, magkalaban yan. Itong mga nandito sa taas, ito yung mga gustong magbenta. Itong nasa baba, ito ang gustong bumili ng price ng Bitcoin. Alright, so bago natin pag-usapan yung konting glimpse ng copy trading, meron tayong bonus rewards dito sa Prime XBT. So dito, for example, dito sa welcome bonus natin, if nag-deposit ka ng at least $500, meron kang $100 na bonus. Kung meron kang $1,000, meron kang $200. 2,500, 5,000, meron kang 1,000 trading account. So, take advantage itong mga bonus rewards nila. Kasi sayang, no? Malaki-laki din yan. Isipin mo, pag tama yung crypto futures gambling mo o yung long and short mo, yung 500 mo, pwede mong ilago ng maybe up to 5,000, di ba? Malaking bagay yon. So, ang link ay nasa description kung gusto yung mag-register dito sa Prime XBT.
Alright, copy trading. Konting glimpse lang. So, ito yung copy trading feature ng Prime XBT. Pag-uusapan natin to thoroughly sa next video natin about sa Prime XBT. So, makikita mo dito, meron tayong mga different users na lead traders tawag natin sa kanila. Lead traders. Ito yung mga pwede natin pagkopyahan. And makikita mo yung performance nila in the past. Total, I think all time, no? Papansin mo halos lahat green. But meron kami din tayo nakikita mga red kasi down ang market ng crypto ngayon. So, mapapansin mo, dito mo makikita na bias sila sa long. For example, si Cinnamon, bias siya sa long. And makikita mo, down siya ng 15% today. Pero kung titignan mo siya sa all-time high, medyo dapat up ka pa rin kung nag-start ka mag-copy sa kanya nung almost start of the year, nung January 21. So, pag naka-hold ka lang sa kanya, nagka-copy ka lang sa kanya, then up ka na ng malaki-laki. Diba? Marami tayong pwedeng kopyahan pa din. Hindi lang naman crypto. Meron din tayong magkumopya ng mga CFDs. Ito yung mga nasa US na, no? US stocks pwede rin, no? Ayan, meron tayong makikitang ayan. Mapapansin mo mga positions niya, usually BTC pa rin, no? But, ayan, meron din kasing, itong Prime XBT, meron din silang CFD trading. So, pwede ka mag-trade ng S&P Gold, commodities. So, pwede ka rin mag-copy trade ng mga ganon. Makikita mo yung rating dito. Ayan, kung gaano kaganda yung performance niya. So, ang nakikita ko lang disadvantage dito is medyo malaki-laki ang commission ng platform. So, may commission din si platform, syempre may commission din si lead trader. Lahat naman ng copy trading sa mga exchanges, meron silang commission. So, medyo malaki. Pero kung mataas ang membership mo, then maliit na lang makakaltas sa'yo. Pero, as for standard, which I think most of us will be in the standard membership, 40% halos ang kukunin sa'yo. Ang profit, syempre profit. Kung loss ka, walang kukunin sa'yo, syempre, di ba? But ito yung I think biggest cons, medyo malaki-laki ang kaltas nila. But kung sure naman paldo yung mga papasukan mong traders, then okay na rin yun, di ba? I mean, di ba? So, pag-usapan natin to sa susunod na video, tong copy trading in case interested kayo. Papasin si meron tayong mga iba-ibang strategies, Wall of Fame, mga sikat, di ba? So, if interested ka, mag-futures trading dito sa Prime XBT nang hindi ka makapag-KYC sa iba, ito yung platform na dapat mong gamitin. So, if wala pang account or gusto mo i-take advantage yung mga bonus nila, kahit nag-trade ka sa ibang exchanges, gusto mo rin i-take advantage yung mga bonus nila. So, ang link ay nasa description. Alright, thank you. Bye-bye.